Good day mga kakampo, and on this episode, join us as we take a tour in one of the largest and modern sports and entertainment venue here in Metro Manila. This is SM Mall of Asia Arena. This was taken during our visit when we watched Disney on Ice. I think this is January 2024 pa. Pero dahil sa sobrang laki nga ng venue na ito, hahatiin namin sa 2 episodes ang aming pamamasyal at ipapakita namin sa inyo ang iba't ibang view sa loob, hindi lang during this show, kundi pati na rin sa kanilang sporting events. Meron pa kami iba pang napuntahan ditong events such as basketball and volleyball. Kaya, before we proceed, if you are new to our channel, please like and subscribe so you can stay updated on our upcoming adventures. Tara na! Alam nyo, napakalaking breakthrough ang naitayo itong Mall of Asia Arena. Kasi before, nung wala pa ito, ang tanging indoor events venue lang na madalas pagganapan ng mga sporting events at mga concerts ay ang Araneta Coliseum, ang Ultra sa Pasig, at ang Cuneta Astrodome na nandito rin sa Pasay City. Pero dahil nga naitayo na itong Mall of Asia Arena, lumaki ang viewing capacity ng mga public performances which are indoors dito sa Pilipinas. At ito rin ang nagbigay ng daan para maging posible ang pagtatayo pa ng mga mas malalaki pang events and indoor performances venues katulad ng Philippine Arena, at meron na rin itatayong arena rin ng SM sa Cebu City. At napansin nyo nga, paikot-ikot kami dito, no? Actually, yung nilakad namin is yung kanilang walkway mula doon sa side ng IKEA ng Mall of Asia. Meron silang footbridge na diretso na papasok dito sa area ng SM Mall of Asia. Bumaba pa kami dito kasi nandito sa baba yung imimit naming mga kasama at merong ticketing gate dito. By the way, paano ba kumuha ng ticket para sa mga events or mga performances dito sa Mall of Asia Arena? Siyempre, dahil SM ito, punta lang po kayo sa smtickets.com. So, yung mga mahilig talaga manood ng mga performances, alam ang struggle kung gaano kaaga at kung gaano katagal mag-abang sa queuing para makakuha ng magandang ticket. Kaya nga, ang gagawin natin ngayon is bibigyan namin kayo ng idea kung ano yung mga magagandang pwesto or seats dito sa upper box, kasi hindi pa naman namin kaya mag-VIP, mag-patron at mag-lower box. So hanggang dito lang muna tayo sa upper box. Well, sa general admission, normally naman free seating yan eh. So, makakatulong din tong video na to para makita nyo kung saan ba medyo mas madaling tanawin yung mga performances kung itatry nyo mag-general admission at least, diba? Well, wag kayong malito sa video natin, no? Hindi kayo maliligaw dito sa labas ng Mall of Asia Arena. I mean, dito sa hallway. Kasi, paikot lang talaga siya. Napakasimple ng kanyang structure. Merong malaking walkway, paikot. And dito sa mga hallways, merong mga pintuan, kada area, kada box. And makikita nyo rin on almost any conspicuous or madaling makitang mga poste, may mga signage na sobrang laki kung anong level na kayo, kung anong level pwede pumasok sa Gen Ad, kung anong level pwede pumasok sa upper box or sa lower box. And syempre sa baba yung access dun sa patron or VIP section.
Malalaki din yung kanilang mga escalators dito, kaya senior citizen friendly sila. Hindi ko lang matandaan kung meron silang elevators, no? Pero mabilis naman ang flow and traffic ng mga tao dito. Marami silang ushers and usherettes and security na nag-guide sa mga tao, lalo na pag sabay-sabay pumasok or lumabas ang mga audience. So ito ang ating nakuha, section 402, 401. Yan. And ito ang bubungad sa atin. So almost a corner itong nakita natin or nakuha nating pwesto para sa performance na ito or sa show na ito. Ayan. Ang kapansin-pansin lang talaga dito sa Mall of Asia Arena, medyo steep or nakakalula, no? Matarik yung leveling ng mga steps or ng mga seats, no? So parang sa unang tingin malulula ka kasi parang ang taas, saka parang biglang pababa yung angle ng view. Well, ang advantage naman dyan is hindi rin maharangan yung point of view ng mga audience na nasa mas mataas na seating kahit matangkad yung nasa unahan nila, kasi ang laki nung gap nung levels ng mga chairs in between rows. Alright, so ikot muna ulit tayo dito sa mga internal hallways ng Mall of Asia Arena. Itong side na ito yung Jokno Boulevard side. Technically ito yung harap eh. So pag nasa labas, dito nyo makikita yung hugis nung Mall of Asia Arena is parang mata, no? Parang iris. And ito yung loob. At dito napansin ko na mayroong magandang smoking lounge. Hindi lang siya basta smoking area, no? Smoking lounge, parang hotel. And I think that's because sobrang limited ang space para sa mga smokers sa mga public places. So talagang ginawa yata ito nitong cigarette brand na ito para sa kanilang mga customers. I think pwede rin dyan yung mga nagve-vape. So wala namang bantay. But I think napupuno yan pag nag-start na yung event. But if you're a non-smoker, dito tayo syempre sa kanilang mga standing tables na mayroong mga high chairs para naman ito sa mga bumibili ng mga pagkain na medyo messy kainin doon sa loob. So marami kasi ditong mga food stalls. Ito yung mga common brands ng mga food stalls na nakapwesto sa mga public events. Meron din sila dito sa side na ito. Tip, no, sa paghahanap ng inyong pwesto or upuan, nakikita nyo yung mga numbers dun sa blue na beam or biga dun sa ceiling at dyan sa malapit sa may pinto. Yon ay ang mga section numbers. At kung makikita nyo yung section number sa ticket nyo is pasok dun sa range na nandyan sa mga nakaposte dyan, ibig sabihin pwede kayong pumasok dun sa pinto na pinakamalapit dito sa poste or beams na yan para madali nyong mahanap ang inyong upuan. So may wifi din pala sila dito, although hindi ko na try, no, kasi normally talaga mahina ang signal. Parang intentionally pinapatay pa nga yung signal dito sa buong MOA complex kapag may live events dito. Alright, so nandito ulit tayo sa loob sa ating upuan. Ang nakuha naming pwesto on this view is yung upper box center, and that is on section code 403A. So yung mga maliliit na blue na labels doon sa mga harap or pinakababa ng mga boxes, yun yung section numbers. Ang aming seats ay seats 9 to 13 and row C. So yan naman yung row o yung hilera ng upuan na titingnan natin sa floor pag naghahanap na tayo ng ating pwesto. And yung seat numbers, of course, nandun siya sa may sticker ng ating upuan.
Etong mismong view na to, hindi pa naka-zoom in yung camera. Ganyan yung eye view or naked eye view ng mga audience dito sa pwesto namin. At itong tinitingnan naman natin ngayon is yung mga event suites na nasa baba lang nitong upper box. And tingin ko lang ha, although I think talagang mahal yung tickets dyan. Parang nalugi yung mga nakapwesto dyan sa suites na yan. Kasi nasa taas lang sila ng, or actually nasa baba lang sila ng upper box. At meron pang extra floor bago yung lower box, no? Parang meron pang isa pang level doon. At sa paglilibot-libot namin dito sa loob ng MOA Arena, actually kaya may extra pang floor doon, kaya ang taas pa nung pader bago yung level ng lower box is kasi yun yung portion ng mga kiosk sa labas. Meron dong mga kiosk na nakaharap sa hallway, so ang likod nun is yung dingding na nasa taas ng lower box. So correct me if I'm wrong sa mga nagtatrabaho sa MOA Arena kung ganun talaga yung design. Pero ang wish ko lang sana, mas nasulit yung ticket ng suites kung dun nilagay yung mga mismong kwarto right on the topmost portion ng lower box. Hindi dun sa baba ng upper box. Or actually at least, diba, bumaba pa sana ng kaunti yung elevation ng upper box. And now, I will leave you with this special number from Moana and Maui. Kailangan ko lang i-mute yung audio kasi recorded siya ni Disney at nadedetect as copyrighted material. But overall, SM Mall of Asia Arena is one of the most modern and most convenient indoor public performance venues. So kahit paminsan-minsan masayang mag-create ng memories at mag-bonding with friends, with special someone, at manood dito.